Mga kababayan at mga idol, Pilipinas, Amerika, Canada, at pati ang Australia nagsama-sama sa isang maritime drill na sinagawa sa West Philippine Sea. Chinese Navy hindi na nakapalag at hindi makapag-radio challenge. At sa isa pang nagbabagang balita, China gumamit na ng military flare para piliting itaboy ang aircraft ng Philippine Air Force. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi nagustuhan ang ginawa ng China. Nagsama-sama ang Amerika, Australia, Canada at maging ang Pilipinas sa isang multilateral maritime drill na isinagawa sa loob ng ating exclusive economic zone at maging sa ilang bahagi ng West Philippine Sea, bilang pagpapakita ng pagtutulungan ng magkaaliadong bansa at upang i-promote ang malayang paglalayag sa Indo-Pacific region. Sangkot sa nasabing maritime drill exercises ang ilan sa mga naval asset and aerial asset. Ginawa umano ang nasabing multilateral maritime drill upang mapalakas pa ang cooperation and interoperability ng mga magkakaaliadong bansa. Ang pinakalayunin ng nasabing maritime exercises ay ang igiit ang international law at ang karapatan sa freedom of navigation. Nilinaw din ng Allied Forces na binubuo ng Amerika, Pilipinas, Canada at Australia, na ang nasabing maritime exercises ay hindi naglalayong patamaan ang kalabang bansa na katulad ng China kundi ang pinakalayunin ng nasabing exercises ay upang palakasin ang relation, cooperation and interoperability ng apat na bansa. Naging tampok ang mga makabagong kagamitang pandigma ng apat na bansa sa nasabing maritime exercises. Ipinadala ng Pilipinas ang Burp Jose Rizal na isang missile-guided frigate kasama ang isang anti-submarine helicopter at ang Burp Ramon Alcaraz na isang offshore patrol vessel, samantala ang Australia ay nag-deploy ng Poseidon aircraft habang ipinadala ng Canada ang HMCS Montreal at isang Sikorsky Cyclone helicopter. Nag-deploy naman ang Amerika ng missile-guided cruiser na USS Lake Erie at isang Sikorsky, Seahawk helicopter. Ilan sa mga exercises na ginawa ng apat na bansa ay ang pre-sail briefing, communication exercise, division tactics, officer of the watch maneuver, photographic exercise, cross-deck landing operations, anti-submarine warfare exercise, replenishment at sea, contact reporting, maritime domain awareness, and a final exercise. Lahat ng uri ng nabanggit na exercises ay upang mapalakas ang cooperation and interoperability ng apat na bansa. Samantalang kinumpirma din ng Navy at ng Armed Forces na nakamasid sa nasabing maritime exercises ang mga naval asset ng People's Liberation Army Navy ng China. Ayon sa statement na inilabas ng Armed Forces ay nasa 3 Chinese corvette ang nagmamasid habang nagsasagawa ang Pilipinas at mga kalyadong bansa ng maritime exercises sa West Philippine Sea at sa mga teritoryong nakapaloob sa ating exclusive economic zone. Walang radio challenge o anumang panghaharas ang ginawa ang China dahil sa presensya ng mga malalakas na barkong pandigma ng Estados Unidos, Australia at maging ng Canada. Muli din ipinaalala ng Armed Forces na patuloy ang pagpapatrol ng Pilipinas sa mga teritoryong nakapaloob sa ating exclusive economic zone. Nakikipagtulungan din ng Armed Forces sa ibang ahensya ng gobyerno upang mapalakas pa ang presensya ng Pilipinas sa buong West Philippine Sea. At sa isa pang balita, China muling nang haras matapos na subukang itaboy ang isa sa mga patrol aircraft ng Philippine Air Force. Kinundi na noong Sabado ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr., ang mapanganib at mapanuksong aksyon ng People's Liberation Army Air Force ng China, matapos nitong subukang itaboy ang isang sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas na nagsasagawa ng maritime patrol sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Naganap noong August 8 ang nasabing insidente, sangkot ang isang sasakyang panghimpapawid ng Philippine Air Force NC-212 ay habang nagsasagawa ng regular na maritime patrol sa Bajo de Masinloc nang biglang sumulpot ang dalawang aircraft ng China. Ginawa ng China ang dangerous maneuver at nagdeploy ng flare sa daanan ng patrol aircraft ng Philippine Air Force. Narito ang video na aming nakuha mula sa Philippine News Inquirer. Ang mga flare ay ginagamit upang linlanggan ang mga heat-seeking missile sa pamamagitan ng paglikha ng maliwanag na init na mas mataas kaysa sa init na inilalabas ng aircraft o iba pang target. Ito ay isang uri ng countermeasure upang maiwasan ang pagtama ng missile sa target.
At ito naman ang maaring mangyari kung tamaan ang isang normal na aircraft ng flare, maaaring magdulot ito ng pinsala sa aircraft. Ang flare ay kadalasang ginagamit upang i-distract ang mga missile, pero kung ito ay tumama sa aircraft, maaari itong magdulot ng sunog o pagkasira sa mga sistema nito. May panganib din na magresulta ito sa pagkakabasag ng mga bahagi ng aircraft o maging sanhi ng aksidente. Samantalang ligtas na nakabalik ang NC-212 sa Clark Air Base sa Pampanga makalipas ang halos 1 oras at walang nasaktan, sabi ni General Bronner. Sinabi ni Bronner na nagdulot ito ng banta sa sasakyang panghimpapawid ng PAF at sa mga tripulante nito at nakagambala sa mga legal na operasyon ng paglipad sa loob ng soberanya at jurisdiction ng Pilipinas. Idinagdag niya na ang mga aksyon ng PLAAF ay muling lumabag sa international law at maging sa Regulation of Safety Aviation. Ang insidente ay naiulat na sa Department of Foreign Affairs at iba pang kaukulang ahensya ng gobyerno. Muli naming pinagtitibay ang aming pangako na gamitin ang aming mga karapatan alinsunod sa international law, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang Chicago Convention on International Civil Aviation, sabi ni Bronner. Sa gitna ng maraming harassment na nararanasan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea, nagkasundo ang Pilipinas at China sa isang provisional arrangement. Hindi malinaw kung ano ang laman ng agreement sa pagitan ng Pilipinas at China, subalit nitong mga makaraang linggo lamang ay nagsagawa ang Pilipinas ng rotational resupply mission sa Ayungin Shoal kung saan naroon ang Burp Sierra Madre at naging smooth at mapayapa ang isinagawang resupply mission kumpara sa mga nauna. Sa ngayon ay patuloy ang pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa, at ang bagong insidente ng harassment sa atin ay tanda na uulit-ulitin ito ng China ang kanilang ginagawa, dahil alam ng China na diplomatic approach ang ating gagawin upang ipaglaban ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Sa madaling sabi, alam ng China na hindi tayo gagamit ng puwersa upang pigilan ang kanilang ginagawa. Sana ay maging wake-up call sa ating lahat ang insidenteng ito na kailangan na talagang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ng modernization ng ating armed forces. Hanggang maaari ay dapat may escort na fighter aircraft ang mga patrol aircraft natin at kapag nagsasagawa tayo ng resupply mission ay mayroon din tayong escort mula sa Philippine Navy. Subalit hindi ito mangyayari kung kakarampot lamang na budget ang binibigay sa ating armed forces. Kaya sa mga maka-China na nagsasabi na hindi mahalaga ang AFP modernization program dahil hindi nating kakayanin ang lakas at puwersa ng China, ito lamang ang aking masasabi. Ginagawa natin ang modernization hindi upang pantayan ang military power ng China o ng sinumang bansa, kundi ang pinaka-goal ng modernization ay upang magkaroon tayo ng mga defense equipment upang may magamit tayo in case na lumala ang sitwasyon sa West Philippine Sea.